Yang buwaka ng inang Marcos Jr., na bata pa lang siya, baka sa fetus pa lang siya ng nanay niya, isabik na siya sa ipinagbabawal na pulburon. Kaya pati mga anak niya, tumitirik ang mga mata. Yang buwaka ng inang Lisa Tanas, ayan mag-drug test ang hinayupak na yan, dahil yan ang umaastang presidente. Ikaw, Lisa Tanas, malapit ka na kunin ng mga kapwa mo sa Tanas. Yang perang ninakaw mo, sa pera ng bayan, sa smuggling and everything, ipapaluwa ng Pilipino yan. Which is yung 125 million na yan, na ipalawanag na sa COA, at sabi nga, mayroon yan silang kaso sa Supreme Court na sinasagot nila. Pero kayong mga hunghang, kayong mga may saltik, kayo ang mga addictus benedictus, wala kayong pakialam, kayo, ang sarap nyo talagang terisin. Hindi lang janggalin ng Julo, sarap ng jerisin. Hindi nyo pinag-uusapan ang 5,500 flood control na hangin lamang dahil sa bangag nyong presidente. Tapos nagagalit kayo dahil may isang Inday Sara na kaya kayong hamunin na kahit zero budget nyo siya, wala siyang pakialam sa inyo. Inumpisahan nyo, tatapusin niya kasama ang bayan. Now what, mga palangga? Kim Yu, palangging. Rebecca, how are you? Imagine yung mga palangga. Yeah, Jennifer, thank you. Di ba? Babalik ta rin nila. Hinamon na kayo magpa-hair follicle test kayo. Yang buwaka ng inang Marcos Jr., na bata pa lang siya, baka sa fetus pa lang siya ng nanay niya, isabik na siya sa ipinagbabawal na pulburon. Kaya pati mga anak niya, tumitirik ang mga mata. Ano ang dahilan? Bakit tumitirik ang mga mata? In-interview ko ang dalawa sa anak niya. Noong May 9, sabog ang mata, tumitirik. Ano, ba't ka tumitirik kung normal ka? Namumula. Yang buwaka ng inang Lisa Tanas, ayan mag-drug test ang hinayupak na yan, dahil yan ang umaastang presidente, nabanggit siya ni Inday. Next, tinanong ng reporter kung nag-usap na ba si Inday at saka si Aimee. Ang sabi ni Inday, nag-text siya, pero cold, nagagalit si, meron siya sabi si Inday na nag-usap, na nagkaroon siya ng conversation o communication through a common friend. At I think that was Daryl Yap. Kasi nag-post si Daryl Yap na nag-text daw sa kanya, Tapos, at ang sabi ni Inday kanina, cold daw si Aimee. Ikaw pa ngayon ang feeling cold. Although si Inday, sabi niya, friendship pa rin sila ngayon. Wala naman siya sinabi against kay Aimee, pero sinabi niya na cold. Kaya nga sabi ni Inday, bakit sinabi niya dun sa common friend nila, bakit feeling cold siya or ganun yung reaction niya? Doon siya magalit kay Tambaloslos at kay Lisa Tanas. Kasi yung dalawang yan, habang si Bangag Jr. ay sumisinghot, nagpapakablula sa alapaap ng Bangag, si Lisa Tanas at si Tambalos ay magkasabwat sa panggagancho, pagnanakaw, smuggling, lahat na. 'Di ba yung bribery na yan? Magkasabwat si Lisa Tanas dyan at si Tambaloslos. Sila ang nag-upo dyan kay Altenco para 1 taon lang daw kasi may gagawin sila. Ulitin ko, nandyan po yan sa book ni Atty. Vic Rodriguez. Nandyan ang detalye. Mag-email kayo if you are interested. Nandito yan. Kaya sinabi ni Inday na bakit, yung cold feeling niya, bakit hindi mo kausapin si Lisa Tanas? Dahil si Lisa ang pinaka-satanas sa lahat ng satanas. Sabi ko nga, paulit-ulit kong hinayupak na yan, kidnapper yan. Nangidnap ng 2 bata. Inday, dapat yan eh. Kung may kaibigan dito, si Inday dito, sabi mo kay Inday, tutukan niya yung pangidnap ni Lisa sa Turkey. Nangidnap yan ng 2 batang minor de edad. May video na akong pinakita yan, nag-viral na yan, nag-million na yan. Di ba? Yung nakipag-ugnayan siya, nakipagsabuatan, actually, not ugnayan, sa asawa ni Teddy Boy Locsin na si Louie. Hi, Louie. Remember that video? Kaya yan ang malaking problema ninyo. Dapat yan ang itest ang mga jutak nila dahil walang matinong tao ang mangingidnap ng 2 minor de edad. Walang matinong presidente na ang ginagawa ay sumingot kahit sa araw ng kagitingan. Kaya kayo galit na galit kay Duterte, kay PRRD, kay Sara, and the rest of the Duterte, and the critics, kasi sinasabi nila ang totoo. Kaya galit kayo kay Maharlika, gusto nyo kaming patahimikin. Pag nag-criticize kami, tatakutin nyo, papagurgur, kakasuhan, lahat kung ano-ano. Tragis yung mga alpotero kayo.
Di ba? Gusto tayong patahimikin. Over my gorgeous body, katulad ni Inday Sara, hindi nyo kaya kaming patahimikin. Di ba? 2 taon na ako pinatahimik ng mukha ng inang yan. Ikaw, Lisa Tanas, malapit ka na kunin ng mga kapwa mo sa Tanas. Yang perang ninakaw mo sa pera ng bayan, sa smuggling and everything, ipapaluwa ng Pilipino yan. Kaya kayo inahamon, di ba? Magpa-jutak test kayo. Kasi ang jutak mo, Lisa, yung jutak mo, pusali, pinakamababang uri sa kanal. Sabi nga ni Inday kanina, wala siyang pakalam. Gusto nyo, ano yung term ni Inday? Sa Bisaya, gusto mo magdumog sa ilong, wala siyang pakalam, kahit magdumugan kayo sa kanal, tama ba yung understanding ko? Kahit magsabunutan, magjugjugan kayo sa kanal doon, wala siyang pakialam. Ganon din ako, ganon din ang aking mga palangga, kasi walang mawawala sa amin. Pero sa inyo, mawawala ang perang ninakaw ninyo. Dahil pipigain namin ang bawat dugo ninyo na nilagay nyo sa katawan ninyo galing sa nakaw na yaman. Kaya kung ako sa inyo, yung mga supporter ni Inday, kayo Bato, Bongo, magkaisa kayo. Huwag nyo nang pagkaabalahan niyang eleksyon na yan. Dadayain ni Lisa Tanas yan. Magdumog, bardagulan, sabi ni Ignes. Yun na nga, magdumugan sa kanal. Kung gusto nga nila dumugan, isa-isa Gusto kong dumugin yan si Lisa Tanas Hindi makakabangon yan. Lalo na penguin, Bartek, bangag lagi. Hindi makakabangon yan. Isang ground lang yan. Sa totoo lang. Oh, yeah, mali. Gito ng nails ko, Ayan, hindi yan nakaw sa bayan. Yan na yung pang-jukot ko sa, sa kipay nilang lahat. Mga giatay. So, yes. Sabi nga, mga ugaling kanal. Talagang ugaling kanal ang mga Marcos, Romualdez, Araneta at lahat ng mga nakapalibot sa kanila. Hindi lang ugaling kanal, ugaling Satanas. Habang ninanakaw nila ang pera ninyo ngayon, dyan inibitado si Dilima, ngayon mga star witness na ngayon, yung mga dating lumantak ng saba, sangkot sa droga, lahat, ang naggawa ng katarantaduhan, nag-concert sa Bilibid, ayan! That's very bangag. Now, atakihin niya ng atikin si Sara? Nag-iyakan na ang mga bata ni Tambayuda, magpa-drug test kayo. Sige nga, sino ang una na dapat si Bangag Jr. Pero bakit ayaw ni Bangag magpa-drug test? Kasi hanggang ngayon, addictus, kawatan, smuggler, kidnapper, lahat na. Walang pakialam sa inyong hinayupak na mga yan. Hindi ko nga alam, ulit-ulit ko sinasabi, bakit nyo pinapayagang may addictus kayong presidente? Tignan na nangyayari ngayon dyan sa mga luggages. Okay, ninyo, na mga OFW, mga bakasyonista, nakarating na kayo sa bahay nyo, tapos na bakasyon nyo, wala pa rin yung mga luggage nyo. That is very bangag. Then the heck, magtataas sila ng mga fees, mga services dyan sa airport at sa airlines. Nakita nyo yung binalita dyan? Mamaya natin natawa ako sa sinabi ni Inday sa mga gutom na walang pambili ng pagkain. Which part? Yeah, matapobre si Bangag kasi never naman naghirap si Bangag. Dahil ang nilamon niya, ang nagbuo ng 206 bones niya ay pera ng bayan. Kaya wala siyang pakialam dun sa kadete na naghangyo na kung pwede regalo yung relo niya. Alright? Isang suntok lang ni Inday yan, sabi ni MJ Garcia, tulog yan. Right? Dagdag bayad sa airport, wala namang kwenta. Sa ang serbisyo, sabi ni Doja Tang. Exactly, mga palangga. Baliktad na ngayon, sabi ni Rebecca, yung mga may kaso ang pa-victim. Ayun na nga, mga palangga. Okay, tignan natin. Yan. Si Remulla, wala to yung sa ipagtatanggol-tagan na Remulla, yan na-absuelto yung anak niyang nag-transport ng ipinagbabawal na damo naman mula sa San Diego, California. Kita ninyo, ang DOJ nyo, sangkot
Sa pinagbabawal na gamot mo, baka tumitira din. Ay, hindi, mukhang isang bulati lang pumipirma. Sangkot sa pogo. My God. Kawawa talaga kayo, mga palangga. Ang sabi ni, okay, basahin natin yung sinabi ni, sagutin natin yung sinabi ni Sandra. Tignan natin. Gusto nyo sagutin natin yon? Ano pa? Isulat nyo lang dyan kung ano yung gusto nyo sagutin natin. Okay? Di ba? Kaya sabi ni Inday, dapat si Amy Marcos ay magalit. Doon siya mainis kay Tambaloslos at saka kay Lisa Tanas. Kasi yung dalawa niyang partner sa lahat ng kababuyan, habang si Marcos Jr. ay sumisingot lang. Dahil si Marcos Jr. tamad, ayaw niyan mag-isip. Hindi siya maka-stand sa pangmatalinuhan. Ang alam niya lang, kunyari mag-British accent. Hindi lahat ng nagbe-British accent ay may laman ng utak. Ang katulad ni Marcos, kahit tayo gusto mo pa British accent, kaya nyo yan. Di ba? Ang utak ni Marcos Jr., nag-acting na British accent, tapos ang utak, laman ay pulbura. Let's talk about this, ha. Ito mga Ilocano. Makinig kayo, mga Ilocano. This is for you. Para magising-gising naman kayo. Alright? Alright, tignan natin to. Okay, ang sabi nyo dito. Okay, basahin ko lang to. Ano sabi mo? Sandro? Okay, basahin natin. Ano yan? Nasaan na yung niya? Yung kanyang speech. Anong kaletsya niya? Nabasa natin yung anak ni Amy, di ba? Ito, sabi niya. Okay. The President, hindi. Ito yung buo. Basahin natin ang buo. Okay? Ito ha. First District of Ilocos Norte. Makinig kayo mga Ilocanong palangga. Sabi niya, for all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President, given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. Wag na lang tong mga na lang. Ito na lang yung importante. Sabi niya, however, sabi niya, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and janggalan ng Julo, an incumbent one. Yun ang iniiba niyo yung ang definition. Hindi niya literal na sabihin na tatanggalin niya yung ulo ng tatay mo. Hangal. Ang sabi niya, ito, Sandro, nang alam mo lang, katulad ng pinsan mong si Matthew, kakailyan. Kayo mga Ilocano, hindi nga kayang mahalin ang dialect ninyo. Ang alam lang nila, kakailyan at agyamanak. Tama ba? O, kakailyan lang at agyamanak. Hindi nga makabuo ng sentence. Sila mga kakailyan, alpotiro. O, ano sabi mo? Ano sabi ni Sandro? Ni Sandra pala. Ang sabi ni Inday, pilit niyong tinitwist at ginagago ang taong bayan. Na-witness niya, narinig niya sa graduation ceremony na yung tatay mong hangal, ang tatay mong pulboronic, ang tatay mong adiktos, ang tatay mong kriminal, lahat na, diktador, kawatan, at lumaki, paaral sa inyo galing sa kawat sa bayan. Ang sabi ni Inday, narinig niya na naghangyo o naglambing o nanghingi ang isang kadete, sir, pwede ba regalo na lang mo sa akin yung relo na yan? Ano ang sabi ng tatay mo? Bakit? What? Bakit kailangan ko ibigay ang relo ko sa iyo?